Oo, may 3-way tie po ang NIP Flash, Homeboys, and RSG. And this game, of course, will break that 3-way tie. Kaya naman, pasok na tayo sa Land of Dawn. Here we go! Mauuna ang orange buff ngayon. Uunahin ni Amal, Alpha. Masakit talaga yung Alpha, pare. Pero Alpha, ang hirap patayin pala nitong Kuya Ingan. Oh, Lineup ng Homeboys. nakita tayo kanina actually ng yung Alpha nung game 1, Homeboys versus... Oo nga pala, Kalaban nila sina Carl, Kalaban diba? nila sila Carl. Ang hirap patayin ni Emal kahit nakaling na sila Carl. Oo, kahit binalagbag sila ni Carl. binalagbag sila, pero yung nakakatakot kasi, Ling Bea ka na, early to mid game, na-out-sustain ni ni Alpha eh. Madaya yung Alpha na yan, bad bitch yan eh. Oo. Parang yan eh, mabanatan ka. Akala mo walang damage, pero may damage. Tapos may lifesteal pa. Oo. Ayan, Irad, Polado, Irad. Nakapag-sword out. Sabay si Aqua nandun for the harang. Harang, be. Yun yung damage yung sinasabi mo, yung akala mo wala. Pero ang sakit, mas lalo na pag nakombo. Partida wala pa yung level 4. Pag nag-level 4 na yan, siguro patay na si Irad nun. Kung level 4 na yung kanina. Oo nga, kung buti na lang, level 3 pa lang. Kinulang ng onting experience. At titignan natin, fighter emblem para dito kay Mr. Emal on this Alpha. Pero medyo kakaiba din mag-drop yung Homeboys, no? Biruin mo, nagkukupra sila. Pero yung parang ultra late game sila dito, Kuya Ingan. Sa Cloud, no? Oo, pwede. Tapos may Zask pa. Actually, nagulat nga ako sa Kufra pick eh. Oo nga eh. Sa totoo, parang direct counter lang talaga sa Moscow. sa Moscow. Mas iniisip ko nga parang Minotaur pa o Tigreal eh, para kahit papano. Alam mo na kasing didikit-dikit yung RSG, may sila eh. May Pharah sila eh. Paramis. Para sa akin siguro yung Cupra, di ko nakikita madalas na manalo lately. Parang low win rate siya for me eh. Oo, ang hirap. Hirap eh. Pero depende pa rin sa setup kasi nga nakapag-setup sila ng penalty zone pero makapag-out si Irad ngayon. Nibo, rinabad yung armor. Primal Rat, pinabanatan si Yi. Pero ang ganda ng ultimate ni Aqua with the Paramis. Kaya naman buhay pa ang RSG at nilabas ang Enhanced Chains. Pero pasok ngayon si Mal. Tyrant's Revenge coming in. Pero wala pa siyang Tyrant's Rage. 1 for none. Score. Pwede pala pang counter engage yung Curse of Blood ni Light. Kasi ganda ng setup ni ni Ye, 4 tinamaan doon, sinagutan lang ni Light ng Curse of Blood. Na-stun lahat eh. Kaya naka-combo pa dito pero tignan mo. Ay! Grabe nga na, Irad! Swabe! Ay, nako. Irad Swabe! Kung ako yun. Speechless tayo dun, pare. Pare, kung ako yun, tilted na ako nun eh. Bad beats ka na. Bad beats na ako nun eh. Favorite hero ko pa naman yung Cupra. Oo nga pala. Kinumit ko yung ulti ko, tsaka flicker ko. Lahat. Oo. Tapos in-enhance ka lang. Sinordify ka lang ng galong-galon lang. Grabe. It's, yung anime na anime. Pagkatapos niya gawin yun, nakuha niya turtle, tinayuan. Nag-recall pa. Nag-recall. Di gumalaw. Sabay hawi ng buhok. Oo, kasi Kimpi na yan eh. Irad, the Eradicator. Showing us how it's done. Matagal niya nang hiniling itong mga assassin na movements niya. Matagal niya nang hiniling na malaro niya yung mga ganitong klaseng hero. Hindi niya masyadong nagawa nung nasa Indo siya. Oo. Pero nandito siya sa RSG, sabi niya, ito na to eh, dami kong pinipindot eh. Actually, isa siya sa mga huling nag-embrace ng utility. Noong mga panahon na nauuso na yung utility, Wala pa rin. utility lahat, napupull off pa rin niya yung mga link, yung mga funny. Ah, talaga? Oo. Parang late siya eh, no? Late comers. Nung tatandaan ko, MDLS1, siya eh, ganun talaga siya nakilala sa mga outplays siya sa link. RSG siya nun, di ba? Oo, RSG siya nun. Tapos nung umangat siya sa MPLS 11. Lancelot. Oo, yung Lancelot naman. Kaya ngayon, Julian, level 8. Now up against a level 7 Amal na outwit ng RSG. This time mga homeboys sa first 4 minutes ng ating laro. At na maganda rin ang pinapakita, of course. Walang iba ni Aqua. Ito talaga pare, ako sobrang underrated para sa akin ni Aqua. Oo. Honestly, oo. TBH, kahit Paramis yung gamit niya, hindi mo na-expect na yun yung mga mid laner na magdo-dominate. Pero teka lang, si nag-penalty zone na nga dito. Para lang ma-make sure na hindi siya mabibigyan ni Nibor tsaka ni Aqua.
Pero ang nagpapagana kasi dito sa Aqua na pwede siya mag-dominate mamaya. Yung Ghostbusters niya, pag kasabay ng Curse of Blood kasi masakit yun eh. Ay, oo nga, parang namumultiply pa yung Ghostbusters. Oo. Oo nga, no? Ayun na. Oh. Anything kasi natatama dun sa Curse of Blood's good na good eh. Pwede na, no? Kahit ano. Basta ma-Curse of Blood mo. Sino nakuha ng turtle? Si Emal. Homeboys. Zinone ni Mal si Irad eh. Hindi na nakakontest yung RSG dito eh. Pero okay lang. Oy, nakita, binato ng Scotch State si Irad. Sumubok dito. Pero nakapag-dodge din si Mal. Ayan na, Curse of Blood, ingan! Grabe, galing sa likod. Etong si Light, kaya naman tutumba dalawa sa Homeboys bigla. At nadepensaan pa nila yung inhibitor sa baba. So, yun na yung trade. Ang tindi nun, napakagandang flank. Coming out from Light. Ayun na, isa At pa. itutuloy pa nila si Emal ngayon. Ito na, Primal Rat. Damage, pang, boom, pang. Ay, nasa loob pa ng tower. Pero yung Wormy, masya-shutdown ngayon si Irad. But then again, worth it. Sabi Nets. dito ng RSG, worth it ang trade. Worth it yun. Emal, kapalit ng buhay ni Irad, and at the same time, napilitan nila mag-react yung Homeboys doon. Although, hindi naman sila nakabasag ng Torres sa baba. Pero look at this, oh, nabigyan kasi ng space si Kosei. Napilitan mag-react siya, si Nets eh. Oo nga, layo ng, nag-switch ata, Kuya Ingan. Oo. Switch na yung reaction dito ni Nets. Laban kay Kosei. Yun din kasi mahirap talaga sa Moskov. Pwede kasi siya mag-respond anytime. Basta tumama yung Javelin. Tsaka mahirap pa dito, hindi mo talaga pwede iwan yung Moskov. Yun yung mga taong kinakailangan ng pansin parate. Oo. Kasi pag iniwan mo yan, either makakakuha ng maraming goal at makakapush, or bigla na lang yan sasama kusa with the Spear of Destructions, di mo alam, pinifree hit ka na pala. Para sa akin yan ang pinaka-S tier na MM. ngayon. Talagang ang hirap hulihin. Lalo na nakapag golden stop, ano yan eh, second item priority. Oo. Sobrang na yan, anti-blink na. Kasi the more na mabilis ang kanyang banat, the more din na mabilis ang -1 cooldown ng kanyang ng lahat ng skill. First and second. Nagiging spammable. Boss. Oo, ayun Last turtle na up for grabs. Tag-isang turtle nakuha ng dalawa, pero this time, para magkakaroon nata tayo ng turtle dance. Ayan na, kinasa ng Iron Chatter. Okay. Nagkalabasan ng mga maliliit na Wormy dito, pero ayun yung stun na meron with the flower ni Light. Pero napa-ulti kaagad yung Paramis. Kaya ang ganda na Blazing Duet ito ni Nets! And look at Nets, tumama yung Spirit Destruction doon, pero ikakasanga ba? Makakaisa sila. Emal, Light, and Irad is gonna fall down at nakuha pa ng Homeboys yung huling turtle. Ang galing ng ginawa ng Homeboys, hindi sila pabasta-basta dun sa Curse of Blood. Oo. Tapos yung Blazing Duet, on point para kay Nets. Saktong-sakto. Tsaka hindi din pala tumama yung Spirit of Destruction ni Kosei. Ay kung tumama yun, iba sana ang kwento. Iba sana eh. Pag kinasa niya yun di nag-wreak havoc na siya doon. Kaso we have to commence Grabe yung penalty zone niya. Oo, nahuli niya yung Nahuli lahat eh. Huli niya yung lahat. Yan talaga trabaho ng isang tirisla. Ang ganda ng combo ng ginawa ng Homeboy. Si Mal, tinalunan niya itong si Irad. Tapos nung ikakasan niya yung Tyrant Rage, napilitan mag-combo si Irad. Ang ginawa ni nung nawala na yung combo, saka kinasa yung penalty zone para siguradong huli si Irad. Oo nga, no? Yun ang mahirap din sa Julian no? Once na makatch mo, malambot din kasi siya Oo. Tsaka alam mo saan siya manggagaling. Yung chains, alam mo rin kailan naangat. Yung sword, alam mo rin saan maglaland. Kasi may pathway So pwede mong hulaan pag na-dodge mo. Kumbaga kayang andali anticipate. Oo, madaling i-anticipate. AOE pa naman yung penalty zone ni So kahit hindi naman ganun kasakto yung kasa ng penalty zone, basta nandun sa area, okay na. Oo. At dahil dyan, 4-4, nako, ingan, mukhang mahaba-haba, pare ko, yung ating gabi. Parang Parang equal ang laro natin. Parang pag RSG naglalaro, parang always game 3 ngayon recently. Lately, no? Oo, kahapon sa Geek Fam, ganda ng laban na yun. Oo. Parang may dinidiscover din kasi yung RSG kasi medyo pwede natin sabihin na new lineup talaga to Kasi of course, si Demon Kite yung kasama nila last season at mas marami ding naging laro si Nuts. Si Nuts din, oo. 'Di ba? Chef malamang nandiyan pa rin naman si Nibor pagdating sa kanilang mga scrims and everything. Pero with the fact na full force Nibor and full force Irad na sila ngayon, we can definitely say na medyo bago-bago pa ang team na to. Oo. So ngayon kinakailangan kinakailangan tumama yung Spirit of Destruction ni Kosei. Nakakuha na siya ng DHS dito pero sinisimulan ngayon ng Homeboys ang Lord. Maganda pwesto ni Light, hindi alam kung nasaan
Yan natin. Okay. Ang ganda ng Wormy ha. Pwede. Nilapag yung Wormy. Okay, ganda posisyon. Pero alam nila, nako. Si Mal, si Light! Mahanap si Light! Ayun na nga! Kinasa na lahat! Pero here comes Aqua with another red. Tumama sakto yung Spear of Destruction. Nandyan na nga si Kosei. Pero unang tutumba pa rin dito si Light. Naku po, yung combo ni Irad. Naka-Winter Crown pa! Nakatakas, pero inabangan ni Mal! Nilangalan na ng Irad! Nakampas naman! Ng maso ni Yeyeye! 3-4-1. Sabi dito ng Homeboys, laban na lang to. 1K gold lead. Lalaban pa si Amal. Nandito si Kosei. Kosei kalahati ang buhay. Aqua nandito din. Aqua doesn't have the ultimate. Ilalaban pa to ng side ng RSG. Kosei, unahin mo na dito yung Repolyo. Nandun si Ye, minamaso, habang makapag-link out si Kosei. Kosei, second skill. Pero si Ye, magzuzone. Libreng Lord para sa home boys. Yung Kofra pick, yung nagiging X-Factor para sa Homeboys. That's the second time na nakahuli si Mal during a neutral objective takedown. Kung babalikan mo yung clash na yun, na-anticipate niya na may nagtatago doon. It was Light. And nung moment na mapipitas na si Light yung roamer, napilitan si Aqua gamitin kaagad yung kanyang Nether Realm at mag-force sila ng clash. Ang tindi nung ang tindi nung huli ni Mal dun no? Oo. Alam niya kung nasan si Light. Hindi na nakagalaw si Light Nahirapan. Ayan na naman Huli na naman. Parang ganun ba yon? Oo. Ang mga combo ng isang Cupra, sabay makakuha ng magandang penalty zone. Paramis ultimate na naman ng Dis. Mas nasa-stun ngayon si Mal. Pero okay lang kasi nagawa niya na yung trabaho niya. Pulado ngayon si Light. Actually, walang mamamatay. Pero yung pag-wreck ng habok ay nasa kupunan ng Homeboys. At napilitan ba dito si Nibor humabot, pero okay lang, may clear naman niya yung Lord dito. Mag-counter-attack ba ang RSG Philippines? And if Mal continues to look for pickoffs na hinahanap nila, naku po, parang maaga matatapos yung laro na to. Nakakadalawa na si Mal. Pare, crucial yung mga ganun ha. Oo. Okay, pero pumasok si Cole. Grabe ka naman, Kosei. Alam na walang ulti si Udil Ang hirap gawin nun ha. Sobra. Ang hirap gawin nun. Yung ginawa niyang pagkuha kasi muntik nang hindi mastan yun. Pero tignan natin, pasok si Mal ngayon. Okay, bumabanat si Kosei, masakit yung damage. Masakit ang tusok. Mga Aspile, binabanat. Kosei. Nakay Kosei ngayon ang bola para sa side ng RSG. Okay, medyo na-alarm doon yung Homeboys na bigla talaga sila sa play, kaya medyo out of position sila. Si Mal nung tumalon din naman, walang tinamaan. Sakto yung huli kay Udil. Sa dami-dami na pwede mong hulihin. Si Udil pa na walang Dominator's Descent. Cooldown pa kasi. Oo. Saktong-sakto. Great pick-off. Coming out from Kosei. At confident na si Kosei ngayon. Maraming nagda-doubt kay Kosei, Kuya Ingan. Pero this time, sabi niya, saglit, ibigay mo muna sa akin ang bola. Now, building... Ano ba to? Anti-heal ba to? Ang gagawin niya? Di ko alam kung magne-nature pa ata siya. Parang kailangan niya Oo nga Parang mag-halberd kaya? Parang Halberg Parang halberd Para sa Alpha. Ang hirap din kasi nakikita mo yung sustain Parang kaya mag-initiate ni Amal kasi alam niyang babalik din buhay niya. Oo nga. Wala parang epic Ang hirap pa so far. Tingnan natin kung magiging effective ba yung build ni Kosei ngayon. Naka-twin swings pa pala si Amal Oo nga. Ladies and gentlemen, RSG, again, waiting for the perfect opportunity to strike. Si Mal ay nandito din. Makakatatlo kaya si Mal, Ingan? Yan ang tanong. Uy, pulado si Irad. Nako, pulado si Irad. Ay, okay na pa combo out. Makikita nila si Mal. Mal, pepwesto. Hindi pa rin nagpapap. Paunahan na sa Lord, Ingan. Oh, it's a foot race ngayon pero parang nakakalamang ata dito yung Homeboys kasi napauwi na nga si Irad, alam na dumipensa. At ngayon out of position yung RSG Philippines. Kaya naman napilitan sila mag-conceal at meron na palibag dito! Susubukan nila mahuli ng Crimson Flower na maganda rin yung penalty zone. Pero maganda yung banet ko sa doon. Sa batang gilid. Kahit medyo masakit, yung mga poke para sa kanya. Free hit pa rin siya, blink in. Blessing duet para kay Nets. Laban na lang daw to. Pero si Kosei napaganda ng tulak. Art of Thievery out para kay Nets. Bimay. Habang si Mal ngayon may iwan. Ayun na. Chinain. At nako, may pangalawang team fight pa ata. Tingnan natin. Ay, pumasok na Owen Spirit Shocks din si Amal pero sakto rin naman yung Winter Crown. Wala pa pumapansin sa Lord ngayon pero palado si Irad. Kosei, nandyan pa rin naman. Mal, kinakasa na nga yung Tyrant's Revenge. Sino ba ang tatamaan niya? Ay, sakto na harangan dito ni Nibor. Makaka-out din naman. At ngayon nakapag-free si Kosei. Pumasok si Amal once again. Pero si Kosei nagwawala na naman. Nets BMI out. And RSG Philippines sa paggamit dito ng Wind of Nature si Kosei. Egos talaga yan. Yan talaga pinaka-S-tier ngayon na marksman dahil doon sa kanyang Andy Blink at merong pantulak. Ang dami ng attempt na nagawa
dito ni Nets para i-outplay sana si Kosei. Pero yung tulak dito, yung second skill ni Kosei, ang nagiging deal breaker. Tingnan natin sino makuha ng Lord na to! Opo, napitas doon bigla itong si Ira with the Blazing Duet coming in from Homeboys. At dito nga yung Dominators sa set, pulado si Kosei, kinakailangan nila mag-back. Oh no! At walang nangyari, Kuya Inga, nagkapatayan lang. Walang nakakuha ng Lord. Wala. Nag-cooldown na yung Blazing Duet. Nag-cooldown na yung Sa tagal Blazing ng Duet. flash. Si Aqua may Netherrealm na din. Grabe. Kung babalikan mo yung clash na yun, lamang na lamang yung RSG Philippines kasi medyo hindi kumonekta yung Tyrant's Rage ni Mal sa unang clash. Nag-flicker pa siya noon pero wala siyang nayakap. Wala siya nahuli. And now, they're trying to get the Lord. Half health on the Lord though. Crimson Flower coming in. Here we go! Pero hindi sumakan na sa dalawa. Pati Blazing Duet coming in from Nats pero sakto din naman yung pagkasa ng Netherrealm. Nakuha na nga ng Homeboys yung Lord dito. Oh! Pero the Spear of Destruction doon coming in from that Alpha plus the set from Cobra will bring down to Nibor Light. Wala na. Kosei ang next target. Ginamit na nga yung Wind of Nature and Purify pero hindi makakatakas. At nakakuha pa ng Lord. Ang Homeboys. Sabi ni Nets, ako mas maanga sa'yo, Kosei. Nets, ay naku, BMI in, kita mo yun? Masakit, matapang na si Nets! Ayun yung penalty zone! Sinamahan pa ng Spear of Alpha at naubos ang RSG! Masakit na si Nets. Wala akong maisip na rhyme, pero game 1. Masakit na si Nets. Ubos ang Watashi